Ano po sa tingin nyo ang dalawang mahalagang araw sa buhay ng isang tao? What are the two most important days in our life? The first day is the day when we were born. Kaya nga po tayo ay nagse-celebrate ng ating birthday eh. But remember this, my dear friends, the second most important day in your life is the day when you discover why you were born. Marami po sa atin buhay, pero patay. Bakit? Hindi alam bakit sila'y nabubuhay. Marami sa atin masaya lang pag birthday. Minsan nga ang malungkot na kwento, birthday na birthday, hindi rin masaya. Bakit? Kasi hindi alam ang kahulugan ng buhay nila. Mga kapatid, bakit napakahalaga po na malaman natin ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay? Dahil sabi po ng isang kasabihan, that when you know your why, you can bear anyhow. Pag alam mo ang kahulugan, dahilan, bakit nabubuhay ka, kakayanin mo anuman ang problema, anuman ang suliranin, anuman ang pagsubok ng iyong buhay. Marami sa atin alam ang kanilang birthday, pero mas mahalaga dapat alamin mo ang iyong birth why. Because life will be worthwhile. You can live life joyfully, happily, peacefully when you know the meaning and the purpose of your life. Balikan niyo po ang unang pagbasa, maririnig niyo ang pangungusap ni Job, punong-puno ng lungkot. Sabi niya, habang ako ay nakahiga, hindi ako mapakali. Napakahaba ng gabi. Pag umaga naman, wala akong tuwa. Paunti-unti nawawala ang aking pag-asa. Bakit ganyan po magsalita itong si Job? Kung alam niyo po yung backstory niya, yung kwento niya, maiintindihan at mauunawaan niyo siya. Diba si Job dating mayaman, pero dahil nakita siya ng demonyo, gusto siyang subukan ng Diyos kung gaano ba siya katapat, hinayaan ng Panginoon na siya'y subukan ng demonyo. Nawala ang lahat ng kanyang kayamanan, ninakaw ang iba, ang kanyang mga anak ay namatay. Yung namatayan ka lang ng isa, di ba napakasakit sa iyo? Yung lahat ng anak niya nagkasunod-sunod, na pumanaw, namatay, nasawi. Pagkatapos nun, nagkaroon pa siya ng sakit. Mahirap na siya, nagluluksa siya, may sakit siya. Sinong naiwan sa buhay niya? Yung asawa niyang bungangera. Araw-gabi pinagsasabihan siya. Kaya nga, gusto na niyang mamatay. Pero kung malinaw lang sa kanya ang dahilan bakit siya nabubuhay, kakayanin niya kahit na may sakit siya. Malalampasan niya ang kanyang kahirapan. Kaya din niyang makaraos sa kanyang pagsubok. Ibang-iba po yung ating narinig sa Ebanghelyo. Ang ating Panginoon, pinakita po sa atin yung schedule, yung maghapon na trabaho ng ating Panginoon. Una, siya'y nangangaral. Pangalawa, nagpapagaling ng mga may sakit. Pangatlo, nagpapaalis sa mga demonyo. Maagang maaga, nagigising ating Panginoon para magdasal. San siya humuhugot ng lakas? Narinig natin ang kanyang pangungusap. Sabi niya, this is the purpose of my mission. Malinaw sa kanya ang kanyang dahilan. Alam niya ang kahulugan ng kanyang buhay. Mga kapatid, pag alam mo ang iyong dahilan para mabuhay, meron kang direksyon. Pero pag hindi malinaw sa iyo, bakit ikaw ay humihinga, bakit ikaw ay umiiral, magkakaroon ka ng depresyon. Kayo po ang tatanungin, ano ang mas gusto mo? Direksyon o depresyon? Ang tanong, paano ba natin malalaman ang kahulugan ng ating buhay para malinaw ang ating direksyon? At araw-araw ay magkakaroon tayo ng lakas at ganang magpatuloy. Simple lang po, tandaan nyo ito. Tanungin mo kung sino ang gumawa sa iyo. Tanungin mo ang gumawa sa buhay mo. Ano ba ang kahulugan ng iyong buhay? When we ask God, the Creator, for what is our life, God will answer us and we will have a clear direction. Where should we put this life? Tandaan niyo po ito mga kapatid, nagdidepende po ang kahulugan ng buhay natin kung saan natin ito nilalagay, kung sino ang humahawak sa iyo. Ano pong ibig ko sabihin? Ito po para mas maintindihan niyo po. Meron po akong gunting dito. Para saan po ang gunting? Ginagamit natin panggupit.
panghati ang gunting. Ang gunting, pag nilagay niyo po sa kamay ng hardinero, saan niya gagamitin? Pagputol, paghati ng kanyang mga halaman para pagandahin ang hardin. Hindi po ba? Put the scissor at the hand of a tailor, mananahi. Saan po niya gagamitin ang gunting? Makakagawa siya ng damit. Amen? Lagay niyo po ang gunting sa kamay ng isang barbero. Saan po niya gagamitin? Ang gupit ng buhok, pagpapagwapo ng kanyang mga customer. Lagay niya po ang gunting sa kamay ng isang kusinero. Ano po ang gagawin niya? Para sa kanyang pagluluto. Lagay niya po ang gunting sa kamay ng isang artist. Siya po ay makakagawa ng sining ng isang obra maestra. Pero halimbawa, ang gunting nakita ng drug addict, hinawakan niya, saan po niya gagamitin? Pag wala na siyang pera, pang-hold up niya. Pag nakahay na siya, pag irritable siya, mananaksak siya. Di po ba? Ilagay mo ang gunting sa kamay ng taong depressed. Anong gagawin niya? Baka gamitin niyang paglaslas. Pag magpapakamatay siya, suicide. Pag ang gunting, nakita po ng bata, ng sanggol, ng isang batang maliit, hinawakan niya. Anong magagawa niya? Baka po matusok niyang mata niya. Masaktan niya ang sarili niya. Hindi niyo po ba napansin mga kapatid? Isang gunting, pero nagdepende ng gamit dun sa humahawak sa kanya. Mga kapatid, hindi ba parang tayo din ay gunting? Iisang buhay. Pero bakit iba-iba ang ating ginagawa? Nagdidepende kung saan mo nilalagay ang buhay mo, saan mo pinapahawak ang iyong buhay. Ano po kaya ang mangyayari kung ipapahawak natin ang ating buhay sa Diyos? Makakagawa tayo ng mga nakakamangha, nakakabigla, at mga napakabuting bagay. Hindi ko po alam kung napansin nyo itong detalyeng ito, napakaganda sa Ebanghelyo. May sakit ang biyanan ni Simon Pedro. Pinakiusap nila kay Jesus. Nilapitan niya, hinawakan daw niya ang kamay niya. Biglang bumangon ang may sakit. Pagkabangon niya, bigla-bigla siya'y naglingkod sa kanila. Alam natin ang karanasan na nilalagnat, di po ba? Pagkagaling mo sa iyong lagnat, hindi ka naman agad-agad magtatrabaho, di po ba? Dahil kung ikaw ay magtatrabaho na pagkatapos na iyong sakit, baka bumalik lang ay iyong lagnat, magkatrangkaso ka. Hindi po ba? Pero bakit ba nagkaroon ng lakas itong matanda? Ito ay dahil nagpahawak siya sa Diyos. Napakaganda po ng sabi ng isang santa, Saint Catherine of Siena. She said that when you do what God meant you to be, when you live your life as God meant you to be, you set the world on fire. Pag ginagawa mong kagustuhan ng Diyos, makikita mo sa iyong kapaligiran, magliliwanag. Isa pong problema at pagkakasala natin tayo mga tao, madalas pinapahawak natin ang ating isip, ang ating puso, ang ating kaluluwa, hindi sa Diyos, o hindi sa ibang tao. Kung hindi mo ipapahawak ang iyong isip sa ibang tao, magiging payapa ka. Bakit magpapa-epekto ka sa sinasabi ng ibang tao? Kung hindi mo ipapahawak ang iyong isip sa iba, magiging tahimik ang iyong buhay. Hindi po ba? O nga naman po, hindi mo maaalis sa ibang mga misis na sila ay maapektuhan pag ang kanilang mga asawa ay nangangaliwa na. Kamukha po ng isang misis, sabi niya sa akin, Father, alam ko po na pinagpalit ako ng aking asawa. Alam ko po, pag umaalis siya, pupuntahan niya ang kabit niya. At pag wala na siya, palagi po kinakabahan ako. Bakit po affected itong misis? Dahil binigay niya ang kanyang puso sa kanyang asawa. Di po ba? Opo, madalas, pag meron kang utang at sinisigil ka nung pinagkautangan mo, yung mga iba hindi makatulog. Bakit? Depressed na depressed, siniisip yung utang nila. Pero tandaan niyo po ito mga kapatid, ang utang mo lang doon sa tao ay pera. Huwag mong ipahawak ang iyong kaluluwa sa kanila. Madalas pag tayo po ay nagdarasal, isang sinasabi natin sa Diyos, Lord, alisin mo naman ang aking problema. But I think there is a better way on how to pray when we have challenges in our life. Do not pray that God removes your pain, but pray for a clarity of purpose. Huwag mong pagdadasal na alisin ng Diyos ang iyong problema. Dahil pag inalis ng Diyos ang iyong problema, pati ang pagpapala mo mawawala. Dahil tandaan niyo po mga kapatid, ang problema at pagpapala palaging magkadikit yan. Remove your problem,
you will also remove your blessing. Kaya nga ang mas maganda ay kahit na ikaw ay may problema, hingin mo sa Banal na Espiritu maging malinaw, ano pa ang dahilan bakit nabubuhay ka sa gitna ng iyong mga problema. Napakarami pong tao sinasabi nila na ang problema nila ay pera. Kung magkakaroon lang sila ng pera, masusolusyonan ang problema nila. But I beg to disagree, my dear friends. Our problem in this life is not a lack of money. A greater problem that we have is the lack of purpose. Tandaan niyo po, hindi ibig sabihin meron ka ng problema na masasagot mo pag ikaw ay meron ng pera na masasagot mo na lahat ng iyong problema. Tingnan niyo po, basahin niyo lang kung anong nangyayari sa mga ibang bansa. Lalong-lalo na sa Hollywood. Napakarami po mga artista, napakarami mga sikat na tao. Punong-puno ng pera at kayamanan. Pero bakit sila nagpapakamatay? May pera sila, pero hindi na naging malinaw ang dahilan at kahulugan ng kanilang buhay. My dear friends, remember this, that your life is a gift. But when you discover your purpose, that will become your joy. Biyaya ang buhay. Pero ang dahilan at kahulugan ng ating buhay ay yan ang magbibigay sa atin ng tuwa at ng galak. Kaya naman ito ang ating ipagdasal. Huwag natin paalisin sa Diyos ang ating mga bigat, suliranin, pero sa tulong ng Banal na Espiritu, mas malinaw na kahulugan at mas malinaw na dahilan para magpatuloy sa buhay na ito. Minsan merong isang kwento tungkol sa isang babae na bumili ng parot. Kaya lang, kinabukasan, binalik niya yung parot niya doon sa tindahan kung saan niya binili. Ayaw na daw niya. Bakit? Hindi daw nagsasalita yung parot. Kaya naman po, itong nagtitinda, sabi niya, bumili ka na ba ng salamin para sa parot mo? Kasi yung mga parot, pag nakita nila yung sarili nila, ay magsasalita yan. Kaya naman po, bumili ng maliit na salamin doon sa tindahan yung babae at umuwi. Pero kinabukasan, binabalik na naman yung parot. Bakit? Hindi pa rin nagsasalita. Sabi po nung nagtitinda, meron na bang maliit na hagdanan yung parot mo? Kasi gusto din ng mga parot na umaakyat, bumababa. Pag merong hagdanan, yung hawla ng parot mo, magsasalita yan. Binili ng babae yung maliit na hagdanan. Kinabukasan, bumalik na naman. Binabalik na naman yung parot. Bakit? Hindi pa rin nagsasalita. Sabi po nung nagtitinda, binili mo na ba ng swing? Kasi gusto ng mga parot na nakasakay doon sa swing, nag-i-swing para malibang. At pag nalilibang sila, makikita mo hindi lang magsasalita, kakanta pa yung parot mo. Ito naman pong babae, para makapagsalita ang parot, binili yung swing. Umuwi. Kinabukasan, bumalik yung babae, binabalik yung parot, patay. Ba't namatay? Sabi nung nagtitinda, hindi ko nga po alam eh. Wala bang sinabi yung parot mo sa iyo? Sabi po nito nagtitinda, meron po akong narinig. Parang bumubulong siya. Sabi, pagkain, pagkain. Ayun pala. Kaya hindi nagsasalita yung parot. Dahil yung pinakamahalaga, pinaka-importanting bagay, yun yung hindi binili nung babae. Baka naman, pati din tayo, ganyan ang ating buhay. Kung ano-ano yung binibigyan natin ng pansin, oras at panahon. Baka kung ano-ano yung ating mga pinagpapaguran, hindi naman tunay na mahalaga. Pinapaalala sa atin sa unang pagbasa, anong tunay na mahalaga? Ang mahalin mo ang Diyos. Amen? To love God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, with all of your strength. That is the most important. Because without God, you will never have life. Amen? Aanuhin mo ang buhay na ito kung wala ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng buhay. Baka kung ano-ano yung ating mga hinahanap sa buhay. Yung pinakamahalaga, ang Diyos ng buhay, siya yung hindi mo hinahanap. Sa Ebanghelyo, napakaganda ng paalala ni Kristo na kung may maliit lang tayong pananampalataya, magagawa natin ang mga imposibleng bagay. Maliit lang na pananalig.
Kaya mo daw sabihan ang isang bundok na umalis, ito'y aalis. But the question is, are we giving time, cultivating our faith? Are we making the effort to strengthening our faith? Concern mo ba ang pananampalataya sa buhay mo? We are reminded to give time and effort to search, to treasure, and to cultivate what is important in our life. Bakit minsan may mga nag-aaway na mag-asawa? Ang ganda-ganda na ng bahay. Meron naman magandang sasakyan. Minsan, di lang isa, dalawa, tatlo. Okay naman yung mga bata, nag-aaral po ng mabuti sa mga exclusive school. Nakakagala, nakakapagbakasyon. Pero bakit nakukuha na naghihiwalay o nagkakasakitan ng loob? Bakit merong pumapasok na third party doon sa kanilang relationship? Because they have forgotten these two very important things. Love and faith. Pag nawala na yung pagmamahalan sa bawat isa at pag nawala na yung pagmamahal sa Diyos na nagbubuklod sa dalawa, sila'y magkakahiwalay. Hindi talaga magtatagal ang dalawang mag-asawa kung wala ding titiwala. Hindi po ba? There can be no relationship without trust. Yung mga bata ngayon kung ano-ano yung kanilang pinagkakaabalahan. Pero ang tanong, are they really essential and important in our life? Kaya nga po, sa unang pagbasa, sabi, habang maliit pa lang ang mga bata, turuan nyo na sila. Drill into the minds and the heart of the children this love for God. Totoo po yun. Ang isang mabuting ama, mabuting asawa, nag-uumpisa sa pagiging mabuting anak. Di po ba? Ang isang mabuting Katoliko, nag-uumpisa sa pagiging mabuting bata. Sa pagsisimba, sa pagdarasal. Nung po minsan sa FIFA World Cup, ginawa po doon sa Middle East. Pagkatapos po ng laban, nakita nila yung mga Hapon. Naglilinis. Pinupulot po yung mga basura. Nabigla po at namangha yung mga tao. Dito po sa courtesy, dito sa respect, sa galang na pinakita ng mga Hapon. Bakit ang babait? Bakit ang sisipag? Kasi alam natin, bata pa lang ang mga Hapon, sa kanilang mga eskwela, pinaglilinis na sila. Pumunta po kayo sa Japan, wala naman po mga janitor doon Hindi po ba? Sila po mismo, naglalampaso, sila nagwawalis. Kasi bata pa lang, tinuruan na. Kaya nga, nakatatak na sa kanilang isip at puso. Minsan nakakatawa, makikita mo, bawal umihi dito. Doon mismo yung tao umiihi. Di po ba? Minsan din makikita mo, no parking. Doon nakapark. Tayong mga Katoliko, di tayo nagkukulang sa paalala tungkol sa pagmamahal sa Diyos at tungkol din sa pananampalataya sa Kanya. Ang dami natin mga rosaryo. Meron tayo mga medalyon. Nandiyan ang mga larawan ng mga santo. Pero malungkot na kwento minsan, nakasabit ang rosaryo doon sa salamin ng kotse. Yung kotseng yun ang ginagamit pa para sunduin ang kabit nitong lalaki. Di po ba? Ang nakakalungkot na kwento ay, pupunta ka doon sa palengke, makikita mo ang laki-laki ng Santo Niño. Nandoon yung larawan ni Kristo. Pero yung nagtitinda, niloloko niya yung kanyang timbangan. Yun yung malungkot na kwento. Hindi tayo nagkukulang sa paalaala. Sano ba dapat ang ating gawin sa ating buhay? Nakapalibot tayo sa mga paalaala na dapat mahalin natin ang Diyos, na dapat mamuhay tayong banal. Pero ano ang ating pagkukulang? Ano ang ating kahinaan? Hindi natin pinapansin at hindi natin inuunawa. My dear friends, if you do not pay attention and understand the things that we should do in our life, if you do not make the effort to give time to what is very essential and important in your life, you will be living a miserable and meaningless life. Kung hindi mo bibigyan ng pansin ang tunay na mahalaga sa iyong buhay, anong klaseng buhay ang binubuhay mo? Ito'y walang direksyon, ito'y walang kabuluhan. Magiging makahulugan lang ang ating buhay kung bibigyan natin ng pansin, bibigyan natin ng panahon ang tunay na mahalaga sa buhay na ito. At yun ay
ating pagmamahal sa Diyos at ang ating pananampalataya sa Kanya. Meron pong kasabihan na kung ikaw ay gwapo at maganda ngayon, dati pangit ka lang. Naniniwala po ba kayo doon sa kasabihan na yon? Ano po sa tingin niyo? Pero kung ikaw daw ay pangit ngayon, dati naman gwapo at maganda ka. Tignan nyo nga po yung mga katabi nyo. Gwapo ba yan? Maganda ba yan? Pag maganda yan, huwag po kayo mag-alala. Pangit dati yan. Kung naman po pangit kayo ngayon, huwag din po kayo mag-alala. Sabihin mo, at least dati maganda ako. Di po ba? Kung ako po ang tatanungin nyo, naniniwala po ako doon. Bakit? Kasi po, nung bata ako, pangit lang po ako. Pero, meron pong tawag dyan eh. Yung bang dati, hindi ka naman kagandahan o kagwapuhan. Bigla-bigla, nag-iba yung itsura mo. Gumanda ka, gumwapo ka, nag-glow up ka. Ang tawag po dyan, late bloomers. Di po ba? Ano po yung late bloomer? Yung nakahabol, yung bumawi. Dati, mahina yung kaklase mong yan. Palaging palakol yung mga grades niya. Aba, nung nag-graduate, siya pa yung valedictorian. Di po ba? Ba, dati, alam mo, nangungutang lang. Ba, ngayon, siya nang nagpapautang. Alam mo kung ano yung kabuhayan ng pamilya niya. Nakikikain lang, humihingi ng bigas. Makikita mo yung bahay nila, napakaliit. Pagkatapos, ang dami nilang magkakapatid. Yung damit nila, di ba? Pinapahiram lang. Pag nakalakihan na nung isa, ipapasa na doon sa isa. Nagpapasa-pasa, naghihiraman pa ng sapatos. Ba, ngayon, iba na. May kanya-kanya na silang bahay. May kanya-kanya na silang mga sasakyan. Nakakapagbakasyon na sila. Nakabawi. Late bloomer. Alam niyo po, nakaka-inspire yung mga late bloomer, hindi po ba? At kung titingnan niyo ang nabasang ebanghelyo, ang sinasabi ng ating Panginoon, yan din ang kanyang pinagbibiliban. Namamangha din ang Diyos at mahal na mahal niya yung mga humahabol, yung mga late bloomer. Kahit na po dun sa kwento ng ating Panginoon, yung panganay, sinabi niya, hindi daw siya pupunta dun sa taniman, sa ubasan para magtrabaho. Aba, binawi niya yung kanyang salita. Pumunta pa rin siya. Pero yung isang anak na tumango, umoo, bandang huli hindi man nakita ng ama. Sino daw ang mas mahal ng ama? Sinong kinatutuwa ng Diyos? Kung hindi yung mga may ginawa. At yan din po ang paalaala sa atin. It is never too late, my dear friends. It doesn't matter how you started. What matters most is how you finish. Tandaan niyo po yan. Hindi naman mahalaga kung paano ka nagsimula. Kung gumagapang ka, nahihirapan ka, nabibigatan ka. Ang mahalaga, pag natapos ka, nandun ka sa tuktok. Pag natapos ka, umangat ka. Pag natapos ka, aba, mabuti ka. Tandaan po natin, hindi pa huli ang lahat. Habang tayo po ay binibigyan ng oras at panahon ng Diyos, bumawi tayo. Kung alam mo, ikaw ay nakasakit sa iyong kapwa, bakit hindi ka bumawi? Ganun po ba kahirap magsabi ng sorry? Napakaliit lang po, napakasimpleng salita. Pero alam niyo po, pag sinabi niyo yung salitang yan doon sa nasaktan mo, napakalaking epekto. Di po ba? Kung alam mo, nasaktan mo yung iyong asawa, habang may lakas ka pa, bumawi ka, maging sweet ka naman. Kung alam mo, nasaktan mo ang iyong mga anak dahil hindi ka naging tapat sa iyong pamilya, uwian mo naman sila. Ipakita mo sa iyong pananatili, maging mabuti kang ama kung kaya mo pa. Amen? Pero, hindi pa rin huli ang lahat para magpatawad. Napakarami po sa atin, hanggang ngayon ayaw lang aminin, meron pa rin kinikimkim na galit. Panahon pa po ni Mahoma yung kanilang galit. Di po ba? Pero ang tanong,
may dadala ka ba sa langit ng iyong galit? Ang isang magiging sagabal o balakid para maligtas ang iyong kaluluwa, tandaan mo ito, ang iyong galit. Habang may oras at panahon, matuto ka sanang magpatawad. Learn to let go so that your life would be lighter, so that you would be a lot happier, so that you can someday enter into heaven. Hindi pa po huli ang magpatawad sa iba. Yung matagal mo nang hinahawakan, tinatandaan, kinikimkim, tinatagong galit, bitawan mo na yan. Hayaan mo na yan. Itapon mo na yan. Hindi naman nakakatulong sa iyo yan. Amen? It is also not too late to learn again. Kahit na po matanda tayo, kailangan po palagi tayong natututo. Dahil habang tumatanda ka, hindi gumagana ang iyong isip, ano po nangyayari? Magkakasakit po kayo. Magkaka-Alzheimer po kayo. Habang may oras at panahon, kung kaya mo pang matuto, naway gamitin mo ang oras mo para makatuklas ng mga bagong bagay. Tayo po ay nagpapasalamat. Meron pong internet, hindi po ba? Sana gamitin po natin yung internet, hindi lang po para tignan kung anong ginagawa ng ating mga kapitbahay. Hindi lang para maging chismosa, imarites ang ibang tao. It is also never too late to serve at church. Amen? Dahil mayroong malaking balik sa iyo. May malaking gantimpala ang paglilingkod sa simbahan. Definitely, pag tayo po ay nagsaserve sa simbahan, hindi naman po aalisin ng Diyos ang ating mga problema. Pero, ikaw ay dumadaan sa problema, ikaw ay binibigyan ng kapayapaan ng Diyos. Yan po ang pinagkakaloob na grasya ng pagsuyo natin sa simbahan sa ating Panginoon. Ano yung mga bagay na matagal mo nang hindi pinapansin? Baka binibigyan ka ng oras at panahon ng Diyos para makahabol, makabawi. Ngayon mo na gawin. Meron pong isang napakagandang kwento nung minsan. Merong isang manunulat, a French author. Ang pangalan po niya, Balzac. Bukod po sa napakatalino, napakagaling nitong manunulat, dahil po isa siyang novelista, siya po ay marunong magbasa ng sulat ng mga tao. Sa pamamagitan po ng sulat niyo, makikita po niya kung ano yung ugali mo, kung ano yung magiging kinabukasan mo, yung future ng isang tao. Kaya naman po sumikat itong taong ito. Napakaraming mga tao na bumibisita sa kanya dahil po sikat, no? Gusto siyang makausap, lalong-lalo na gusto nilang ipabasa yung kanilang mga sinulat. Gusto nilang malaman kung ano ba ang kanilang mga ugali. Nung po minsan, habang kumakain daw po itong sikat na manunulat, si Balzac, meron pong isang matandang ginang ang dumating at may binigay na isang kapirasong papel, sulat ng maliit na bata. Pinapabasa po sa kanya, pinapahula ano po ba ang ugali at magiging kinabukasan nitong maliit na bata. At sabi po ng manunulat, tanong ko lang po kung itong batang ito ay kamag-anak niyo. Kayo po ba ang kanyang ina? Sumagot po itong babae, sabi niya, hindi po. Kayo po ba ay auntie niya? Tiyahin niya? Hindi po, sabi ng babae. Kayo po ba ay guardian ng batang ito? Sumagot po ang matanda, hindi po. Ay salamat. Dahil hindi niyo po kamag-anak ang batang ito, magiging brutally honest po ako, magiging tapat po ako sa inyo. Nung pagkakita ko pa lang po sa sulat ng bata, nakita ko mangmang siya. Mahina po ang ulo ng batang ito, mababa po ang IQ niya, at darating po ang araw kung hindi po ito makukulong, baka siya po ay malululong sa droga, sa bisyo. Kawawa po ang batang ito. Tingnan niyo naman po ang sulat niya. Napakapangit ng kanyang sulat. Napangiti po itong matandang babae at sabi niya, sa totoo lang, alam mo kung kanino yung sulat na yan? Sa'yo, sabi niya. Hindi mo na ako makilala, hindi mo na ako natatandaan. Ako yung teacher mo nung elementary. At nung nabalitaan ko na sikat ka na at nagbabasa ka ng ugali ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang panunulat, kinuha ko yung isang notebook mo. Tinunit ko, dinala ko sa iyo. Salamat sa Diyos, ako ang naging teacher mo. Dahil kung ikaw ang humusga sa iyong sarili, baka nga nagkatotoo yung mga sinabi mo. At ito pong manunulat, umiyak.
at nagpapasalamat dito sa kanyang teacher. Sabi niya, napakaganda niyo pong tao. Napakabait niyo pong tao. Salamat po, hindi kayo naging mapanghusga kamukha ko. Hindi po ba natin papasalamatan din ang Diyos na kahit na napakarami natin mga atraso sa Kanya, kahit na napakarami nating nagawang kasalanan, pagkukulang, kahit na madalas tayo din ay mga liars, hindi rin po tayo totoo, mga sinungaling tayo. Marami tayong mga pangako na napapako, pero hindi niya tayo agad hinuhusgahan. Hindi niya agad tinutuldukan ang ating kwento. Hinahayaan niya tayong magpatuloy dahil umaasa siya na darating ang oras, ang panahon na sa kahuli-hulihan makakahabol tayo, makakabawi tayo. Tayo'y magpasalamat sa Diyos at huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ikaw man ngayon ay nasa kalagayan na sa tingin mo napakadilim, napakabigat, napakahirap, magpatuloy ka lang. Naniniwala ang Diyos sa iyo. It doesn't matter where you are now, doesn't matter how you started. What matters most is the ending. Amen? Are you going to end it happily? Are you going to end it triumphantly? It depends on your choice. Ang happy ending ay nagdidepende sa iyong gagawin mag-umpisa. Kaya tayo po ay magpatulong sa Diyos, naway tayo palagi niyang gabayan.